we are preparing, tayo po ay naghahanda para sa pagdiriwang natin ngayong darating na linggo, which is the Trinity Sunday. Okay po? Pero hayaan nyo po sa pagninilay ko ngayong gabi, focus po tayo sa ating Ebanghelyo, which is Matthew chapter 28, 16 to 20. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, meron lamang po itong 28 chapters. So nandun po tayo sa may dulong bahagi na ang binasa natin, nasa may dulong bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo. At ito po yung tinatawag nating Great Commissioning, ang pagsugo sa mga alagad para tipunin ang buong mundo. Okay po? So ito po yung konteksto. Nandun na po tayo, muli na pong nabuhay si Jesus. Nandun na din po tayo sa dulong bahagi kung saan si Jesus ay nagpapaalam sa kanyang mga alagad. And sa pagninilay po natin, alam nyo po, solid itong Ebanghelyong binasa natin. Ang dami ho nating points for reflections na mapupulot. Dami po nating details na makukuha na makakapagbigay sa atin ng inspirasyon sa ating buhay. Take note mga kapatid na ang binabasa nating Ebanghelyo, ito ay mabuting balita. At ang bawat detalye dito sa na binabasa natin, ito ho ay nakakapagbigay ng inspirasyon, nakakapagbigay lakas, nakakabigay pag-asa sa bawat isa sa atin. Unahin po natin sa verse 16. Sinabi po dyan, noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea. Take note po na ito po, tapos na yung passion, death, and resurrection ni Jesus. 11 na lang po sila. Ang tinawag ni Jesus ay 12. They represent the 12 tribes of Israel. So ngayon po, kulang na sila. Kumbaga, pilay na sila, no? Parang kung magbabasketball o kung maglalaro ng isang palaro, parang 5 versus 6. O kung sa basketball, 4 versus 5 na lang po ang laban. Ganito po ang image natin ito sapagkat kulang na nga ho sila. Pero take note na mga kapatid, na kahit kulang ang mga alagad, kasama nila ang Panginoon at ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng lakas. Kaya nga po, ito po, ihahambing din natin ito sa ating buhay na minsan ho, parang pilay tayo sa ating buhay. No? Parang kulang tayo ng lakas, parang ang daming kulang sa ating buhay. Pero take note na sa kabila ng kakulangan, kasalatang meron tayo, mayroon po tayong Diyos na pupuno sa lahat ng kulang sa ating bansa. Dito din po sa verse 16, nabanggit ho ang Galilea. Di ba nandun ho sila sa Jerusalem pagkatapos ng yung pagpapakasakit ni Jesus. At pagkatapos po niyan, inutusan ho, sinabihan ho si Maria Magdalena at ang iba pang mga babae na sabihan ang mga alagad na pumunta sa Galilea. So ito si Jesus, ang sinasabihan niya ay mga babae, nasabihan itong mga alagad na pumunta sa Galilea. Alam niyo po, para sa mga Hudyo, medyo hindi dapat sila maniwala sa sinabi nitong mga babae. Una ho, alam naman po natin na during the time of Jesus, ito po ay isang patriarchal society na kung saan ang mga babae ho, secondary sila. At dahil secondary sila, hindi sila pinaniniwalaan o pinapakinggan sa lipunan. Pangalawa ho, ang kinikwento nila, si Jesus na nakita nitong mga alagad na ipinako sa krus, si Jesus na nakita ng mga alagad na namatay, saka sasabihin nila, ay siya'y buhay at kailangan nyo siyang puntahan sa Galilea. Pangalawang bagay po yan. At pangatlo ho, ang Galilee ho, hindi po yan malapit na lugar sa Jerusalem na pwedeng konting tambing lang. Nandun na. Sasadyain ho yan. Malayong lugar po yan.
And in fact, Galilee din ho, ito ay lugar ng mga hintil. So kumbaga ang ordinaryong Hudyo, hindi basta-basta pupunta doon sa Galilea sapagkat ito ay isang lugar na hindi nila madalas mapuntahan. At ngayon, ang nagsasabi pa sa kanila na pumunta doon ay mga babae. Kaya mga kapatid, itong particular verse na ito, hinahamon nito ang audience and even especially the apostles na magkaroon ng tinatawag nating leap of faith, na ang kanilang pananampalataya ay mas lalong maging buo, mas lalong lumago. Or better still, mag-focus na lang sila sa pagtitiwala sa pananampalataya sapagkat yun ang kinakailangan nila sa panahon na ito. And you know, my dear brothers and sisters, again, this is the good news. Alam niyo, ang daming pagkakataon sa ating buhay na parang ang hirap-hirap maniwala. Ang daming pagkakataon sa ating buhay na parang hindi naman natin nakikita yung advantage or yung ikagaganda or ikabubuti ng isang bagay na kung saan tayo ay tinatawag. Pero mga kapatid, kailangan lang pala natin magkaroon ng pananampalataya, tunay at buong pananampalataya, pananalig, sapagkat kapag sinunod natin kung saan tayo tinatawag pupunta, doon pala natin mahahanap ang Panginoon. Kasunod po niyan, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang na nag-alinlangan. So meron tayo ditong image ng pagsamba at meron naman po tayong image ng pagdududa. Una ho, typical kasi kilala naman nila si Jesus, nakasama nila si Jesus, ilang taon din po silang nagsama. Kilala nila si Jesus, bistado din nila si Jesus. Pero nagkaroon din po sila ng pagdududa kasi yun nga po, nakita nila si Jesus na nakapako, nakita nila si Jesus na pinagpapalo, at higit ho sa lahat, nakita nila si Jesus na namatay. At ito ho yung pinagdudahan nila. Ito ho yung medyo nahirapan silang maniwala. And at this point, mga kapatid, andun po talaga yung level of doubt sa mga alagad na ito. Sapagkat hindi pa po nila fully nauunawaan kung ano talaga ang sadya at gustong ipakita ng Panginoon. Kaya nga po, and this is another challenge regarding sa faith na meron ang mga alagad, na sa kabila ho ng kanilang nasaksihan, sa kabila ng kahirapang kanilang nakita, nawa ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos ay hindi magmaliw. Pagkatapos po niyan, si Jesus ay lumapit at si Jesus ay lumapit sa kanila. Alam niyo, napakaganda din po ng image nitong ginawa ni Jesus. Alam niyo, usually po, ang mga alagad, sila ho ang, for instance, no, di ba? Kapag may sakit, at itong may sakit gusto niyang gumaling, siya ang pupunta sa doktor. Kapag may estudyante ho na gusto niyang matuto, yung estudyante ang pupunta sa guro. O kaya naman po, di ba, kapag marami ho sa atin na naging estudyante din, minsan walang baon, no? Kapag wala po tayong baon, ang gagawin natin, pupunta tayo sa ating mga magulang para humingi ng baon. Pero dito ho, baliktad. At napakaganda ho ng image na meron tayo. Si Jesus ang lumapit. Si Jesus ang pumunta. Si Jesus ang sumadya, o better still, si Jesus ang meron ng initiative. At itong mga kapatid, napakaganda pala ng image nito. Na sa kabila ho ng minsan hindi natin maunawa ang sitwasyon sa ating buhay, na minsan ho even sa mga pagkakataong nagdududa tayo, nawawalan tayo ng tiwala,
nawawalan tayo ng pag-asa, si Jesus pala ang lumalapit sa atin. Pero kaakibat nitong paglapit ni Jesus, meron po siyang bilin, meron siyang sugo, meron po siyang hinahamon. At sabi po, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Go and make disciples. Alam niyo po kung babalikan natin ang original na teksto nito, katangi-tangi ho itong words na make disciples. Take note of this. Make disciples. Yung iba hong verbs na nabanggit dyan, kumbaga, hindi ho yun utos. Ang tanging inutos po dito ni Jesus, yung tinatawag ho nating imperative, ito ho yung inutos talaga ni Jesus is these words, make disciples. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ito po yung iniutos dito ni Jesus. At ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang pinapaabot sa atin nitong utos ni Jesus na ito? Alam niyo po, in the beginning of the proclamation of the gospel, akala ho nila ang mabuting balita ay para lamang sa mga Hudyo. Akala ho nila para lang po ito sa piniling bayan ng Israel. Para lang ho ito sa group of people na ito. Pero ito palang mabuting balita, hindi lamang pala to limitado sa konting tao o sa konting grupo lamang. Ito ho ay para sa lahat. In other words, mga kapatid, ang mabuting balitang pinahayag ni Jesus, hindi lamang to para sa kanila, para sa ating lahat ito. Na ito rin po ay misyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga po ang title nitong perikope na binasa po natin, ito yung Great Commissioning, na kung saan hindi lamang po ang mga alagad ang inuutusan o binilinan ni Jesus na magbigay pag-asa sa mundo. Ang lahat ho sa atin, tayo ho ay binilinan na gawing mga alagad ang lahat ng tao sa mundo. At ito mga kapatid, sana mag-participate po tayo dito sa misyon ng simbahan na ang lahat nawa ay makapakinig ng mabuting balita at maging miyembro, maging kasama, maging disciples, maging tagasunod ni Jesus. Alam niyo po, nung nagninilay ako nito, sabi ko, ako nga ho bilang pare, mahirap gawin ito. Paano na lang kaya yung ibang mga tao na kumbaga ako po nakapag-aral ng theology, exposed sa seminaryo, exposed sa maraming bagay, pero at some point in time, nahihirapan din po akong magpahayag nitong hamon na ito ni Jesus. Nahihirapan din ho ako gawin kung ano ang iniutos, kung ano ang demand ng gospel values. At syempre bilang pareho, marami din akong katanungan sa aking sarili minsan, paano kaya magagawa ito? Paano ko kaya makukumpleto? O paano ko kaya maisasakatuparan itong misyon na ito? And you know, I guess my dear brothers, my dear sisters, you also have that sentiment. Meron din ho kayong ganyang pakiramdam na kung saan minsan tinatanong nyo o natatanong natin sa ating sarili, paano kaya natin magagawa ang misyon na ipinagkaloob sa atin? No, mga kapatid, mahirap po yan, pero hindi imposible. Siguro challenging. Siguro minsan pinanghihinaan din tayo ng loob. Siguro minsan nawawalan din tayo ng pag-asa. Pero tatandaan nyo na hindi po yan imposible. Sapagkat ito po ang pangako sa atin ng Panginoon.
I am with you always. Napakaganda nitong words na ito ni Saint Matthew. I am with you always. Take note po ng binasa nating ebanghelyo ay chapter 28 ni Saint Matthew. At the very beginning of the Gospel of Saint Matthew, nandun ho yung tinatawag nating infancy narrative. At ang sabi po sa infancy narrative, kung maalala nyo po yung anghel, 'di ba ang pangalan daw po, he will be called Emmanuel. At ang kahulugan ho ng Emmanuel is God is with us. From the very beginning ho ng ebanghelyo ni Saint Matthew, ito na po ang pinapaalala sa atin. Even until the end, ito ho yung pangakong meron ang Diyos. I am with you always. Mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kahirapan sa buhay. May kanya-kanya po tayong problemang kinakaharap. May kanya-kanya ho tayong pagsubok na nararanasan. Yung iba po siguro mahirap, yung iba mas mahirap. At syempre po, meron ho na saksakan ho talaga ang hirap. Alam niyo po, merong isang kwento, dalawa lang kaming lalaki dito. Meron pong isang kwento ng lalaki, tatay siya. Tapos, syempre bilang isang tatay, siya ho yung nagtatrabaho sa pamilya. Alam niya man po, porsigido itong lalaki. So sabi niya, dapat tinatapos ko ang nagtatrabaho ako ng mabuti. So, ang ginagawa niya, nag-overtime siya sa kanyang trabaho. Kaya, syempre, kailangan magsumikap. Dahil sa pag-overtime niya, nagreklamo ang kanyang asawa. Ba't wala ka ng panahon sa akin? Ba't wala ka ng oras sa akin? Panay na lang ang overtime mo. Di ka nakakapagbigay ng oras. So, sabi niya, oo nga naman, bilang asawa, kailangan kong i-balance. So, ang ginawa niya, sabi niya sa kanyang sarili, dapat pag working hours, nandun lang daw siya sa trabaho. Pero pagkatapos ng working hours, dapat umuwi na siya. So, yun yung ginawa niya. Syempre, hindi pa niya tapos ang trabaho, pero umuwi na siya. So, ang nangyari, ang boss naman niya ang nagalit sa kanya. Bakit di mo tinatapos ang trabaho mo? Dapat tapusin mo yan. Kasi trabaho mo yan. So, kumbaga, naging kaaway niya ang asawa niya. Naging kaaway rin niya ang boss niya. Ang hirap naman ng buhay, sabi niya. Paano ko ba i-balance tong buhay kong to? So, ito, sabi niya, ganito na lang. Pagkatapos ng working hours ko dito, iuuwi ko na lang ang trabahong meron ako. So, syempre nga, para mabalance na, magkaroon din siya ng oras sa kanyang pamilya. So, heto na. Nung biyahe na siya pa punta sa kanilang bahay, nakita siya ng kanyang mga kapitbahay. Sabi, hoy, ba't inuwi mo yung trabaho mo? Dapat dun mo lang yan tinatapos. So, nagtaka, sabi niya, ano ba namang buhay to? Lahat na lang ata kaaway ko. Tapos pagdating pa niya sa bahay niya, heto naman yung asawa niya, bunganga. Bakit inuwi mo yung trabaho mo dito? Dapat doon mo lang yan. Sabi nitong lalaki, ang hirap-hirap naman ng buhay. Lahat na lang kaaway ko. Ganito ba kahirap maging imbalsamador? Imbalsamador po palang trabaho niya. Nahirapan tuloy kasi inuwi ang trabaho. Hindi, mga kapatid, sa buhay natin, minsan, may mga ganito talagang pagkakataon na parang ang hirap ng buhay. Parang hindi na natin kinakaya ang pagsubok na meron tayo. Pero take note, mga kapatid, of these beautiful words na ipinangako sa atin ng Diyos. I am with you always. Kung nahihirapan po kayo sa inyong buhay, andito po ang ating Diyos. Kasama natin ang ating Diyos. Kakayanin po natin yan sapagkat kasama natin ang ating Panginoon.
Amen.